Salamat sa Diyos at salamat sa awa ng Diyos sapagkat muli ako nakabalik dito sa TV Maria. At lahat naman po ay dahil lang sa awa ng Diyos eh. Kaya tayo nakakapagpatuloy sa buhay. And I thank God's mercy because once again we are here. You are listening to me once again. And as we continue with our celebration of the 500th anniversary of our Christianity, and as we reflect once again on spiritual warfare, no? Ito yung pakikipaglaban ng spirito, ay samahan niyo po muli kami sa pagninilay na ito at pag-aaral upang mas maunawaan natin ang pinag-uusapan na natin nung nakaraang Miyerkules pa. Ang ating kalaban, ang kalaban ng mga tao, at ano ang kanyang pwedeng magawa sa atin. Nang sa gayon ay malaman din natin kung anong pwede natin gawin laban sa kanya, no? Pero bago tayo magpatuloy, gaya po ng dati ay manalangin po muna tayo, no? Let us pray for protection so that we will be free from any harassment and retaliation from the evil one. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we ask you to protect all of us. Protect all our possessions. Protect our family members, our friends. Protect all of us from sickness, from all harm, from accidents. If any of us have been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, we pray that you decommission them in the name of Jesus Christ, your Son, and send them to Jesus to deal with as He will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who roam throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. Once again, we pray a prayer to our Blessed Mother as we say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Joseph, terror of demons, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So muli po, magandang hapon po sa inyo. At isang nakasasabik na topic na naman po ang aking inihanda para sa inyong lahat, no? At sana po ay napanood nyo na po yung last Wednesday na episode natin, yung Who is the Enemy? Kung hindi nyo pa po napanood yon, maintindihan nyo pa rin naman po itong ating episode na ito, no? Pero mas magandang balikan nyo rin po yon pagkatapos para mas maunawaan po ninyo. At sa hapon pong ito, muli ako nagpapasalamat sa TV Maria kasi natupad na sa pangalawang pagkakataon yung pangarap ko na makapag-makeup. Kala ko pag namatay lang ako makapag-makeup ako, no? Pero dito, natutupad ang pangarap ko makapag-makeup. Okay? Oily ho ba ang ano ko? Okay lang? Okay, sige. Sa hapon pong ito ay, sabi nga ay, ang ating pong topic ay, what are the enemy's attack strategies? Ba, maganda to ha. Na, tingnan natin, ano yung mga estratehiya ng kalaban? Nakilala na natin siya. Ano naman ang ginagawa niya sa atin, sa mundo? Bakit siya nananatili dito? At, merong isang magandang tanong bakit hinahayaan ng Diyos na atakihin tayo ng mga kalaban na ito? Hindi ba pwedeng walang ganito? Mahal ba talaga tayo ng Diyos? Why does He allow these enemies to attack us? Valid naman po yung tanong. Na kung mahal ako ng Diyos, at alam naman niyang pwede ako mahulog sa kasalanan, bakit niya hinahayaan yung mga ganitong uri ng pag-atake sa buhay? Alam niyo po, naniniwala ako, no? Sabi nga po ni Paul Thigpen, isang writer ng Manual of Spiritual Warfare,
Sabi niya, God allows evil because He is powerful enough to bring out of even the greatest evil a much greater good. Medyo malalim, ano? Ulitin ko lang po, Let me say that again. God allows evil because He is powerful enough to bring out of even the greatest evil a much greater good. Na dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kahit na may mga ganitong uri ng pakikibaka at pangyayari sa buhay, na ituturing natin na sama naman ito, out of that great evil, God is powerful enough to bring out a much greater good. No? Kaya po, dito siguro tayo lalakas. Dito tayo mas mapapalapit sa Kanya. Dito tayo magkakaroon ng pagkakataong tumawag sa Kanya palagi. Tatandaan ko nga isa pang tanong bakit yung mga hindi nagdarasal? Tama, no? Bakit yung mga hindi nagdadasal sila pa yung magandang buhay? Bakit yung mga hindi lumalapit sa Diyos, sila pa yung may magandang buhay? Magandang buhay sa tingin nila. No? Bakit yung mga nagdarasal ay sila pa yung mas maraming sakripisyo? Magandang tanong. Okay? Bakit kaya walang problema minsan yung mga taong hindi nananalig sa Diyos? Hindi ba sila inaatake? Well, ang ganda po ng sagot. No? Napanood niyo po yung pelikulang God's Not Dead? Sabi po doon, well, sometimes the devil allows us to be worry-free because he doesn't want us running to God. The devil will sometimes allow us to be worry-free na wala ka iniisip masyado kasi takot yung demonyo na tumakbo ka sa Diyos. Kaya hinahayaan na lang niya, wag niyong gagambalain ito. Akin ito. At baka pag nahirapan pa, ay magdasal pa sa Diyos. Hayaan na lang muna. So now, my dear friends, yan po yung mga pasakali lamang kung ano ang pag-atake ng demonyo. Okay? Kaya po, ngayong hapon, okay, we begin with this scripture passage. No? Sabi po rito, the famous first letter of Peter, stay sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. Walang pinipili ang diablo sapagkat sabi ko nga last Wednesday, gusto niya tayong kaladkarin sa impyerno. Ngayon, minsan may mga nagtatanong po sa akin, no? Father, kapag ikaw ay merong exorcism, pwede ba ako sumama? Sabihin ko, bakit mo gusto sumama? Gusto ko lang umakita, pero wag na lang siguro. Bakit? Kasi baka lumipat sa akin. Ayoko lumipat sa akin. Posible bang lumipat sa akin? But jokingly, I will tell them, no, huwag ka mag-alala. Hindi lilipat sa iyo yun. Huwag ka mag-alala. Meron ka na. Huwag ka mainggit sa iba. Meron ka rin. Meron umaali-aligid sa iyo. Meron umaaligid sa akin. May umaaligid sa iyo. Lahat tayo may gustong makakuha sa ating kaluluwa. No? So we have to stay sober and alert because our opponent, the devil, is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. So, sa hapong ito, hayaan niyong isiwalat ko po yung tinatawag na demonic activity. Ito po yung attack ng demonyo. No? At dalawa po ito. The extraordinary and the ordinary demonic activity. Okay? So first, the extraordinary demonic activity. Sinabi extraordinary, hindi ganun ka-ordinary. Tama, no? Hindi ganun kadalas. Nangyayari, siguro sa ibang pagkakataon madalas, pero we cannot really still consider it as ordinary. Okay? Baka hindi kasi ito ang bread and butter ng demonyo.
Kaya po, hindi ganun kadalas din, no? But the simplest, should I say, extraordinary demonic activity is called, yan, infestation. Father, ano yung infestation? Alam mo, pag sinabi pong infestation, ito yung activity ng demonyo na ginagambala niya mga lugar, mga bagay, no? Kahit po mga animals, mga hayop. Okay? A demonic activity that attacks places, objects, animals, no, locations, okay? Mga ganyan tipo. Like for example, haunted houses. Yan, di ba, no? Baka ho yung tinitira nyo, haunted house. Okay? Ewan ko kung naabutan na po ninyo yung poltergeist. Yung ghosts that make noise. May pelikulang ganun, no? Pero yung mga karanasan po natin, no? Iba't ibang karanasan na ginagambala yung mga lugar. Yung makikita na lang natin na may mga gumagalaw na bagay sa bahay. Yung gripo, bumubukas mag-isa. Yan. Yung piano, wala namang tumutugtog, tumutunog. Di ba? Yung ilaw, kumukurap. Pundido yon. Palitan mo. Huwag mong sabihin agad na baka kakamot-kamot ang diablo. Ako na naman sinisi mo. Pero may mga ganung pangyayari, no? Na bago pa lang, kumurap. Bah, iba ito Okay, may mga naririnig tayo mga hinihilang kadena. Yan. Marami pa mga sharing sa akin yan So, infestation, no? O kaya, minsan may mga nawawalang bagay, no? May mga nawawalang bagay. Nandyan lang kanina, maya-maya wala na. Tapos, babalik na naman. Doon mo lang nilagay. Mag-isa ka lang. Mga ganyan tipo, no? Pero mag-ingat ka rin kasi baka may nilagay kang 500 sa mesa, nalingat ka lang, nawala na. O mo sabihin demonyo agad. Baka mesa demonyo lang yon. Okay? Magnanakaw yon. Pwede. Okay? Pero kidding aside, no? Ito po yung tinatawag na infestation. At marami pong mga dahilan kung bakit ang isang lugar ay infested. Okay? Ano nyo, karanasan lang din. Ako po yung nakasign sa Diocese of Antipolo. At ako po yung tinawagan for blessing, no? Pero hindi lang po house blessing. Kumbaga, block blessing. Okay? So, pumunta po ako doon sa lugar. Medyo hilly po yung lugar nila. So, pagdating ko po sa mini subdivision nila, ay tinawag po ako nung mismong magpapabless ng bahay. At sinabi niya, Father, baka po pwedeng hindi lang po talaga itong bahay namin, pero pati itong mga katabi namin. Sabi ko, sige, okay lang. So pumunta ako doon sa unang bahay. Sabi ko, bakit po ba, parang meron po kayata kayong gustong sabihin. Ayun, sinabi na nga sa akin, na yung pintura, bigla na lang sumasara, wala naman daw hangin, tapos may mga narinig silang yabag sa hagdan na bumababa, wala naman silang nakikitang bumababa. Okay? So, binless ko po. Okay? Tapos ando na rin yung mga tao na lumabas na sila sa kanilang tahanan at bumulong sa akin yung mga ibang may-ari. Father, ganun din po yung karanasan namin So, tinanong ko, kayo rin ba ganun? Kaya nagtaka na ako, bakit hindi lang sa isang tahanan? Pasintabi ho sa mga engineers at architects Malaman-laman ko po, yung mga pundasyon pala ng bahay, pinaduduguan, papatay ng manok, tapos duduguan yung mga pundasyon. May mga iba't ibang ritual na ginagawa. Aside from the groundbreaking rites from the Catholic Church, they do other rituals that are not of God. No? Kaya nagsisimulang maging open yung lugar at pinamumugaran ng masamang spirito. Kaya ganun, kahit bagong mga tahanan, dahil pinaduduguan, nangyayari po yung mga ganung bagay. Papatay ng manok, duduguan. Susunod, lamok na lang. Para konti lang yung dugo. Pero yung gagawin, biro lang po iyon. Okay? So, infestation. At alam niyo po, 70% po ng mga kaso namin
ngayon pong mga nakaraang buwan ay infestation. Okay? Next, palalimin natin, oppression. Ano naman yung oppression? Pag sinabi pong oppression, this is an extraordinary demonic activity that attacks the exterior life of the person. Para po mas maintindihan nyo, bibigay ako ng mga halimbawa, no? Para po, tingnan nyo rin, ito pala yung sinasabi ni Father. Pag sinabi pong oppression, sabi ko nga ay the exterior life, minsan po may mga tao na lumalapit sa akin dahil meron silang mga scratches sa kanilang balat na hindi naman nila alam kung saan galing. O kaya mga karamdaman na nagpa-check naman sa doktor, negative naman lahat. Okay? Negative naman lahat pero may sakit pa rin. No? So yon, oppression po ang tawag doon. O dili kaya, ang inaatake naman ng Diablo ay yung pamumuhay mo. Your finances, your relationship with other people, no? Bakit lagi ako ganito? Parang lagi akong kinakawawa. Okay? Tapos, ginagawa naman namin lahat, pero ganito pa rin yung aking trabaho, hindi ako matanggap, hanggang sa ikaw ay nawawala na ng pag-asa. So, yun po yung mga oppression. Okay? Mga oppression na nararamdaman ng tao dahil inaatake siya ng demonyo para siya'y mawala ng pag-asa, malungkot, ma-depress, ma-frustrate. Kaya usually po dito nagsisimula yon, yung mas malalim na mga pag-atake, okay, sa oppression. Kaya kapag may mga lumalapit po sa amin na, Father, may ganito po kami nararamdaman, lagi ko pong tinatanong, nagpa-doktor na po ba? Okay? Hindi pa po. So magpa-doktor muna. So kapag ang doktor may findings at na-diagnose na may ganito kasing uri ng karamdaman, so we cannot really already conclude that it is something spiritual. No? Otherwise, dapat gamutin muna. Kasi faith, medicine, science, they go hand in hand. Okay? At tinitinan din po namin yung mga results ng mga eksperto. No? Pero pag sinabi ng doktor na wala talaga kami makitang mali eh. Wala kami makitang karamdaman. Then, dun, tinitinan namin kung, baka this is more on spiritual. Okay? So, oppression po. Ito yung pangalawang extraordinary demonic activity na nararanasan ng tao. So, tinan mo rin. Baka once in your life, you were oppressed. No? Hindi lang po yung oppression ng ibang tao. Pwede pong paraan yon. Pero, sa katawan, paggising mo, kung may mga bukol ka, huwag mo yung conclude agad na oppression, baka nahulog ka lang sa kama, hindi mo alam. Okay? Tapos binuhat ka lang. Okay? Pero halimbawa, may mga ibang mga scratches ka, hindi mo naman talaga abot. Yan, may mga ganun po ang karanasan eh. So, ito po yung mga oppression. The keyword here is exterior life of the person. Okay? Now, let's go deeper. Obsession. This is an extraordinary demonic activity. Obsession. So, kung ang oppression, inaatake niya yung exterior life ng tao, then you may be having now a clue that this is now the interior life of the person. From oppression, pwedeng dito mag-ugat yung obsession. Kasi nga na-frustrate ka na, nawawalan ka na ng kumpiyansa sa sarili mo. Okay? Now you begin to question life. Now you begin to question your worth. At dito may mga bumubulong-bulong na. Although minsan hindi talaga literal na narinig mo yung bulong, pero iba't iba na ang tumatakbo sa isip mo. May saysay pa ba ang buhay ko? Mag-suicide na lang kaya ako? Minsan ganun eh. Sometimes, the person will have some hallucinations. Okay? Meron na siya mga iba't ibang mga bagay na nakikita. Sometimes it attacks through the dreams, nightmares, mga ganon, ano? Kaya delikado rin to. Kapag yung mga anak o kahit sino mang kasama sa bahay, may mga natutulala, you have to check on them. They may be
experiencing something that we do not know. Kaya napakahalaga ng communication sa pamilya. Tatanungin niyo, okay ka pa ba? Magkaroon po ng pagkakataon na kumain ng sabay-sabay para makapag-usap. Baka ho yung tao iba na nararamdaman. Wala kasing nasabihan, walang kasama. At kadalasan po, dito po nag-uugat yung suicide, no? Obsession. Harinawa ay walang masyado nakakaranas nito, no? Sapagkat ito isang malalim na pag-atake ng Diablo. Okay? So, infestation, oppression, obsession. But here is something na talagang, although it's rare, ay the worst that the devil can do to a person. See that? Yan, alam niyo yan. Possession. Okay? Na yung demonyo o yung Diablo ay nagte-take over na doon sa katawan ng tao. You know this, no? Alam niyo ito. Though it's very rare, but it happens. Nangyayari, may mga karanasan na kami, may mga nakita na ako, may mga pasyente na akong ganito. Possession. Okay? Nung last Wednesday po ay ipinangako ko, maaaring hindi rito sa live, no? Pero sabi ko sa mga kasama ko dito na I will tell you the signs of possession. Although sa amin pong karanasan, marami pong mga signs na pwede naming tingnan. Napakarami po. Pero narito ang ilan para po mas maramdaman at makita natin na kapag nangyari itong mga bagay na ito, you have to press the button, no? The alert button, the emergency button. Okay? And you have to get some help. Okay? May 4 po na mga signs na binibigay sa atin ng Simbahang Katolika para po ating tingnan kung ang isang tao ay inaalihan ng masamang spirito. Dahil ho ang Diyos ay mapagmahal at makapangyarihan, tandaan po natin na ating kaluluwa ay para sa Diyos lamang. Only God owns our soul. Okay? Only God owns our soul. Our soul belongs only to God. That's why the devil, no, can somehow possess the body. Okay? Possess the body. But I hope not our soul. Kasi makukuha niya yon kapag binigay natin. But strictly speaking, our soul belongs only to God. Okay? Kaya ho sa buhay na ito, yun hong katawan ang gusto niyang atakihin, and eventually gusto niya ring makuha ang ating kaluluwa kung ito'y ating ipagkakaloob. Okay? Pero yung pagkakaloob na yun, minsan di natin nalalaman. So, ano po itong mga signs na ito na pwede nating tingnan kung isang tao inaalihan ng masamang spirito? Tingnan nyo yung katabi ninyo, ha? Baka baka po possess yan. Sana hindi. First, yan po, speaking languages that are not known to the victim. Nagsasalita na po ng foreign language or unknown language na kung sa isang normal na sitwasyon ay hindi naman kayang sabihin yon nung biktima. Nabi pa nung bago pa lang pong exorcist, that was 2014. Okay? Tumawag po sa akin ng aking obispo because he assigned me as the chief exorcist, no? Si Bishop Gabby Reyes tumawag po sa akin. Casual na casual nga yung pagtawag sa akin ni Bishop eh. Jeff, may ginagawa ka ba? Bishop, bakit po? Wala naman po. Kasi pag sinabing ng obispo, Jeff, may ginagawa ka ba? Ang sagot dapat doon, Bishop, meron po. Yung ipapagawa nyo. Wow, sip-sip. Anyway, okay. So tumawag ang obispo Gabby Reyes. Jeff, kasi meron akong papupuntahan sa iyong bahay. O sige po, Bishop, bakit ano po meron? May napopossess. Si Bishop parang hindi, parang hindi kinakabahan eh. Kaya akong pinapapunta. Okay? Sabi ko, sige po. Sige po, pupunta. Wala pa ako kaming training nun. Hindi pa ako kami nakakapag-seminar sa Roma nun. Hindi pa ako masyado pupunta kay Father Joseph nun o Father Winston. Pero, pinapupunta po ako ng obispo.
Sabi ko, sige, at least obispo, nandun na yung power, no? Authority. Eh, 5 po kami exorcist sa Antipolo noon, during that time. Kaya tinawagan ko po sila, sabi ko, since first time ito, halika, sabay-sabay tayo. Eh, 5 po kami. Sabi ko, let's bolt in! Okay? So, iba-iba po ng dako ang pinanggalingan. Iba't iba ng parokya kasing assignments, no? Doon ko po nakita na talagang gumagawa ang diablo ng paraan para hindi kami magkasama-sama. May isa nata-traffic, may isa muntik pang mabangga, yung isa hindi pa raw nag-start yung kanyang sakyan, yung isa naligaw pa. But eventually, after praying a lot, no, nagkasama-sama rin po kami at kami po ay pumunta na rin sa lugar kung saan meron daw napoposes na isang kasambahay. So pagdating po namin sa lugar ay malayo pa lang po kami, naririnig na po namin na sumisigaw yung pong kasambahay. Sumisigaw siya na hindi ko maintindihan yung sinisigaw niya. Sabi ko doon sa 4 na exorcist na kasama ko, mauna kayo. Hindi po, biro lang. Kunyari, matapang ako. Okay? So lapit po kami sa bahay at kitang-kita ko po, no? Bumangon yung kasambahay, yung rosaryuhan sa kanyang leeg, kanyang pinutol. Tapos hinabol niya yung mga nasa loob na kung sino abutan niya ay sinasakal niya. Nando kami sa labas. I was witnessing that time. And I have to confess, natakot po talaga ako. Okay? At alam ko, tinatakot kami. No? Pero at one point, ay na-contain naman po siya. Hinawakan din ng mga kapatid kong pare. At syempre, ako yung nagbasa ng Rite of Exorcism. Naituro po sa amin nung mga panahon din na rin yun na yung Latin po ay isang mabisang paraan para ang diablo ay panginigin o paalisin, no? Kaya sige, I read the Latin at thanks be to God, nakapag-aral naman po tayo ng Latin kung paano magsalita at magbasa. Alam niyo mga kapatid, habang binabasa ko po yung Rite of Exorcism in Latin, okay? Exorcizo te, imendisimus, ganyan. Yung pong kasambahay, sumasabay sa akin ng pagsasalita at parehong-parehong binibigkas ko at binibigkas niya. Kaya ako na-distract. Sabi ko, wow, saan nyo kinuha itong kasambahay nyo? Sa Rome? Okay? Kala ko sa Bicol. Kasi marunong mag-Latin. At doon ko napatunayan, totoo pala, possessed talaga siya. So yan, no? Speaking languages that are not known to the victim. Okay? Kaya ho ako, kapag bigla ako nagkapampangan dito, possessed na ho ako. Hindi kasi ako marunong. Okay? Next. Ito po, madalas din. Possessing supernatural powers or abilities beyond the victim's capacity. May mga powers, may lakas. No? Iba yung lakas niya. At nakita ko na pong nangyari ito. Marami kaming humahawak. Isang maliit na babae, lumilipad po pag tinatadyakan yung mga kasama ko. Mabigat po sila pag sila'y binubuhat. Okay? At iba po ang talagang mga nagagawa nila. Iba ang kanilang mga nagagawa sa simpleng katawan lamang nila. Meron pa nga ako nakakwentuhan isang exorcist sa Manila, no? Doon din nila raw sa simbahan, tumatalon sa mga pews ng simbahan. Biruin mo yan. At kung maalala ko, ang kwento pa niya, tumalon po sa choir loft. Pero hindi ho mula sa taas pababa. Mula ho sa baba, pataas. Sabi ko po, di sa NBA yan. Ganong kataas tumalon. So, possessing supernatural powers or abilities beyond the victim's capacity. And I've seen this. No? Nakita ko na po ito, naranasan ko na po. Okay? Next. Ito po, no? The ability to tell hidden or unknown things. Yung mga sikreto po, nabubunyag niya. Nasasabi niya. No? Hindi mo naman kilala. Kaya ho marami po mga, sa totoo lang po, pag nag-uusap kami mga pare, natatakot din kami na, naku, baka sabihin niya ng kasalanan namin. Ayoko dyan. Okay?
To, isang karanasan po ha. Um, Tatlo po kaming exorcist na pumunta. Hindi ko na sasabihin kung sino yung makasama ko, no? Tatlo kaming exorcists pumunta sa isang tahanan. At nung yung inaalihan ay naglululupasay na po sa sahig, kami po yung nakapaligid sa kanya. We were praying the rite of exorcism. Okay? At kung ano na ginagawa niya sa sahig, bigla siyang tumigil. Tapos bigla niyang tinanong kaming tatlo, maganda ba ang katawan ni ganyan? May sinabi siyang artistang pangalan eh. Maganda ba ang katawan niya? Diba? Napatigil kaming tatlo. Tinin ako yung dalawang exorcist na kasama ko. Sino kaya sa inyong dalawa? Kasi ako ibang iniisip ko eh. Sino kaya sa inyong dalawa? Tapos na lang nag-sharing kami. No? May binanggit. Okay? Buti na lang hindi itinuro. Kasi may mga tao. Gayunpaman, may mga ganyan pong karanasan kami. May mga ganyan nangyayari, no? Di mo naman kilala yung tao, pero kilala ka. Okay? Finally, yung fourth, although marami pa po ito pero ito mga binibigay ko ay ilan lamang at ito is 4 sa mga pinaka malalakas na tanda. Ito po yung aversion to religious objects. Takot po sa mga religious objects. Holy water, rosary, the Bible, mga ganyan po, no? Mga images of saints, mga relics. Takot sila doon. At ang turo po sa amin, huwag mong pepekein yung demonyo. Halimbawa, gusto mo lang malaman kung siya yung nagloloko. Tapos, kunyari, sasabihin mo, eto, exorcise water to, pero hindi talaga. Tapos, gaganunin mo. Tapos, mangingisay siya. Hindi naman totoong holy water to ba't ka nagagaya? Hindi mo pwedeng lokohin din ang ginagawa mo. Sapagkat ano pang pinagkaiba mo sa Diablo? Kung nagloloko ka rin. You're casting the father of lies, but you too are lying. No? Although kaya nilang pekein ito sa aking karanasan, kahit nasasaktan sila, hindi sila magre-react. At kahit hindi nasasaktan, magre-react. Kaya ho yung discernment, napakahalaga mula sa Espiritu Santo. Okay? Kaya po, yan po ang 4 na mga malalakas na tanda para po malaman natin kung ang isang tao inaalian. Pero meron po akong paalala sa inyo. Minsan makakabalita kayo na inalihan ng demonyo, no? Pero may mga ibang balita naman, ay dito, Father, iba. Sinasapian ng Santo Niño dito. Ay sa amin, Father, iba. Swerte kami. Si Mama Mary sumasanib sa kapitbahay. Let me clear that out. In the history of the world, wala pa pong pagkakataon na si Jesus o ang mga santo ay sumanib sa isang tao. No. Never. Sapagkat ang Diyos, ginagalang ang ating kalayaan. Hindi sasaniban ng tao. Kaya yung mga nababalitaan natin na sinaniban ng Santo Niño, bigla magsasalita, ako ang Santo Niño. Pahingi ng kinde. Sabi nga ni Father Eric Santos, no? So, bakit yung candy mo ay kinde? Kasi Santo Niño de Cebu. Wow. Sumalangit na ba, Father Eric Santos, no? Mga ganyan tipo. O kaya, meron pa nga, Father, dito may sinaniban na Holy Spirit. Pinuntahan. Ako ang Espiritu Santo. Tweet, tweet, tweet. Ba, ibon nga, ano? Wag hong maniniwala. Demonyo lamang ang sumasanib sa tao. Okay? Next. May extraordinary, may ordinary. At ito'y isa lang. The ordinary demonic activity is what we call temptation. Yan. Bread and butter yan. Ordinary demonic activity. Tukso. Yun lang. No? Kaya puntahan nyo si Eva Eugenio para sabihin, tukso, layuan mo ako. How does the devil tempt or provide us occasions of sin? He will make us doubt.
Tandaan niyo po yan, ha? Yan ang isa sa mga tukso ng demonyo, na pagdudahin tayo kung mahal tayo ng Diyos, kung anak ka ba talaga ng Diyos. Tatandaan yung Ebanghelyo, di ba? Siya itinukso ng Diablo nung siya nasa disyerto o nasa ilang. Pero anong nangyari bago yon? The baptism of the Lord in the Jordan River. The devil must have heard. Sabi nung ama, "This is my beloved son." Kaya nung sa ilang, sinabi ni Kristo, "If you are the Son of God." You see? If. Kaya ho tayo ng mga nabinyagan, tayo pinagdududa rin ng demonyo. Oh, if you are the son or a daughter of God, bakit ka pinahihirapan? Okay? Make us doubt. Remember, during the time of Adam and Eve, nung sinabi ni Eva, ay, pwede raw po namin kainin lahat. Huwag lang itong bungang pinagbabawal kasi mamamatay daw kami. Sabi nung Diablo, sinabi niya talaga yon. See? He will make you doubt. Ikaw ay pagdududahin sa iyong identity na anak ng Diyos, na mahal ng Diyos, na mahalaga sa Diyos. Kaya huwag kang magpapadaig sa demonyo. Huwag kang magduda. Okay? Next. Enticement. Pangalawang paraan po ng pagtukso ng Diablo. Sa madaling sabi, yung maganda ay papapangitin niya at ang pangit, pagagandahin niya. Eengganyohin ka niya. Kaya nga sabi, di ba, sa Genesis, nakita ng babae na yung bunga ay masarap. No? Masarap kainin. Mukhang masarap to sa paningin ng babae. Kasi wala naman hong tuksong hindi madali, hindi maganda, at hindi masarap. Yun ang tukso Madali, maganda, masarap. Di ba? Kaya pag nagfa-fasting ka, tutuksoin ka ng Diablo na, ito, kainin mo. Okay lang yan. Enticing. Well, kung hindi ka kumakain ng ampalaya, hindi tukso ang ampalaya. Bibigyan ka ng demonyo ng alam mong gusto mo. Alam niyang gusto mo. Enticement nga Aakitin ka. Okay? Next. Accusation. Ito ho. Mabigat ho ito. Dito ho nang gagaling yung mga pagkakataon na ang tao ay nawawala na ng kumpiyansa sa sarili. Nawawala na ng pag-asa. Sasabihin, kasalanan mo yan Bakit namatay itong mahal mo sa buhay? Kasalanan mo yan. Ikaw ang may gawa niyan. Hindi ka na mapapatawad ng Diyos dahil sa masama mong ginawa. No? So now, you begin to accuse also yourself. Ganun ba? Sakit naman nun. No? Kaya feeling mo parang wala nang pag-asa. Sinisisi mo na ang sarili mo sapagkat sinisi ka na rin ng Diablo. Okay? Accusation. Puro kasinungalingan sinasabi, no? Kung may kasalanan yan, di mo na mababawi yan. Kahit mangumpisal ka, wala rin yan. Next. The devil will trigger us to do things. No? Provocation is another term. Okay? The devil will trigger us. Okay? Ipupush ka niyang gumawa ng mga bagay-bagay na natatakot ka, pero ipapaliwanag sa'yo, huwag ka matakot. Okay lang yan. Hindi ka na mahal sa bahay nyo. Okay? Hindi na maganda relasyon nyo ng asawa mo? Andiyan naman ang boss mo Sige na, okay lang yan. Trigger. Finally, the hoax. Deception. What do you expect? He's the father of lies. He will deceive us each and every time. Lagi niya tayong lolokohin na, well, it is of no consequence. Do it. But once we have done the sin, he will now say, it's unforgivable. Kaya maraming hindi nangungumpisal Kasi niloloko tayo ng Diablo, it's unforgivable. But before doing the sin, it is of no consequence. Sasabihin niya, deception. Okay? Nakita niyo yung acronym, Death. It will cause us to die.
Okay? My dear friends, baka naman sabihin nyo, ay, ang diablo naman pala may kasalanan kung ba't ako nagkakasala. Oh, wait. Baka sabihin natin na, diablo lang may kasalanan. Mabait talaga ako eh. Wait. Look at what Saint Cyril of Jerusalem said. The soul possesses freedom. We are free. And though the devil can make suggestions, he doesn't have the power to compel you against your will. Iyon. So, responsibilidad pa rin natin. Ika nga mga kapatid, even the concerted effort of millions of demons, no? They will not be able to persuade us kung hindi talaga tayo tatalima. Kasi meron pa rin tayong kalayaan. Tandaan nyo to ha. The soul possesses freedom, and though the devil can make suggestions, he doesn't have the power to compel you against your will. And finally, my dear friends, when does the devil attack? Okay, I will end my sharing here. The devil attacks when we are vulnerable. Gutom na si Kristo, kaya sabi, gawin mo ng tinapay yung bato. Kailangan mo na yan eh. Kapag vulnerable ka na. When you are in a spiritual change, yung mga taong gusto magbagong buhay, yung mga taong nangangako magdadasal, diyan na-atake ang diablo para hindi mo magawa. Sometimes when you are tired, right? Pagod ka na eh, matulog ka na. Huwag ka na magdasal. Okay? When you're depressed, when you're down in your life, then the devil comes in. When you are in pain, kasi gusto mong gumaling, kung sino-sino ngayon ang lalapitan at kung ano ang gagawin mo, kahit mga bagay na hindi na maka-Diyos. At sasabihin ng demonyo, masakit na, di ba? Sige na, punta ka na rito. Huwag ka na sa doktor, albularyo na lang. And finally, when you are alone. Pag mag-isa ka lang. Pag maraming tao, pwede mo itapon yung balat ng candy sa bulsa mo muna. Pero pag wala nakatingin, wala naman nakatingin eh. Sige na. See? Ito yung mga pagkakataon. Ilan lamang sa pagkakataon kung kailan ang diablo ay umaatake. Kaya tandaan po ninyo ito. No? Nang sa gayon, hindi tayo masilo ng demonyo. That ends our second episode, my dear friends. Sana po kahit papaano ay natulungan ko muli kayo na magnilay ngayong hapong ito. Maraming salamat, Father, sa napaka-siksik, liglig at umaapaw na content tungkol dito sa What are the enemy's attack strategies. Siyempre, Father, marami po tayong mga nanood at nanonood, kaya babasahin muna po natin ang kanilang mga pagbati galing kay Bing Tan. Opo. Good afternoon, Father Jeff. So ito po ay mga bago pa magsimula ay nagme-message na sila. So si Nanette Kapapas, good afternoon po, watching from San Mateo, Rizal. Si Mayet Ong, watching from Pasig Green Park. Si Ram kanina, sabi niya, waiting. Maria Rosario Alovera, blessed afternoon, Father Jeff Quintela, watching from Parañaque. From Teresa Osita, good afternoon, Father Jeff. V. Navarro, good afternoon po, waiting to learn something new again today. Si Ami Castillo, good afternoon, Father Jeff. Dinya Paz Santiago is watching po, good afternoon po. Irene Mojica, watching from Indang, Cavite. Si Richard Paa, ready na po me to listen. Father Jeff, shared ko na rin po sa online groups and friends ko. Si Nelson Balagusa, good afternoon from Tacloban City. Si Apo Joey, good afternoon from Santo Tomas, Batangas. Si Mary Jane Ocampo, good afternoon, Father Jeff. Si Mildred Odarbe, good afternoon everyone, good afternoon, Father Jeff. Si Arnold Rai, happy viewing to all the Feast Bellevue Alabang Intercessory Ministry servants. Si Angel Melody Fuentes, good afternoon to all. Finally, another topic to enjoy and learn from. Thank you in advance, Father
Jeff Quintela. Gia Credo. Hello, Father Jeff from SJMV Lectors. Si Jonah Salvador Rivera. Hello, Father Jeff. Blessed to watch and listen to your talk. Rodora de la Paz Torres. Good afternoon po, Father Jeff. Keep safe po and stay healthy po. Si Dory Resurrection is watching from Caloocan. Blessed Wednesday, Father Jeff, and to everyone, God bless. Ara Fernando, perfect ang makeup, Father Jeff. Si Jocelyn Zuniga. Good afternoon, watching from Iloilo City. Si Crescencia Cruz Quintela. Hello po, Christian Quintela and family, watching from Kalawaan, Pasig. Yan, Father, baka po pwede muna tayong mag-receive ng mga questions naman. Opo, pwede po. Okay. Meron po ritong tanong si Melrose Calamba. Sabi niya rito, Father, paano po kung gusto mag-confession kaso wala pong available o di pwede? Ano po pwedeng gawin? Actually, ito i-discuss ko pa sa mga susunod na episodes. Pero since siguro urgent din ito ngayong pandemic, itong tanong na ito. And I believe this is also part of spiritual warfare na tayo ay sinasabihan na wala namang pare eh. Huwag ka nang humingi ng tawad. Tukso rin yun no? Meron pong inilabas ang Vatican o si Pope Francis ng pamamaraan kung paano po mangumpisal na kahit wala pong pare, no? At may tinuturo din po ang Simbahang Katolika na tinatawag na perfect contrition. At dun po, may mga step by step kung paano ikaw ay mangungumpisal na direkta muna sa Diyos, no? With a sincere heart, you maglaan ka ng oras at araw para ikaw ay makapangumpisal na direkta sa Diyos. Sabihin mo yung mga kasalanan. You can also read from a passage from the Bible like the prodigal son, okay? The gospel, no? Saint Luke. And doon po, may mga steps po rin na final prayer. Pero ang mahalaga po rito na kapag ikaw ay nangumpisal na diretso sa Diyos, having that perfect contrition, sa huli po, there must be a promise. There must be a promise na kapag nagkaroon po ng pagkakataon at merong pari na available, then you have to receive the sacramental confession or the sacraments also. Okay? Yung po sacramental confession, mahalaga pa rin pong matanggap. Okay? Kaya kung kayo po ay lockdown, takot pa rin lumabas, no? Which is understood and ito po ay valid naman. So, from time to time, you can do that kind of confession. Nahingi ka ng tawad sa Diyos and be sorry for all your sins. But then, at the end, you must have that promise. Now, once a priest becomes available, then you will approach the sacrament of confession. Okay? So, yun po. Okay. Pwede pa po isang tanong, no? Ang mga evil spirits po ba pwede mag-anyong maamong hayop? Well, hindi lang maamong hayop, pero kahit maamong tao. Okay? Ganun naman deception nga ang lahat Kaya nga marami ako naririnig ng mga tao na, Father, wala kaming problema kahit may nararamdaman kami kasi mabait naman sila. Tanong ko naman, kailan naging mabait ang demonyo? Maaring wala pang ginagawa yan na nararamdaman at may impact sa'yo. But the fact that they are there, meron lang gagambalain yan at may gagambalain pa yan. Kaya mas magandang wag mo lang hintayin ang pagkakataon na yon. Maaring sabihin mo na mabait naman sila. Puting duwende. Nakasutahan na pa yung duwende, Wala naman silang ginagambala. Pero hindi mo napapansin, nagkakagalit-galit na yung pamilya. Meron na kayong mga problema sa relasyon. No? Kaya talagang ang Diablo, papasok yan secretly. It will sneak in. Na yan ang pag-uusapan natin sa susunod na Miyerkules naman. Okay? Isa pa. Infestation po ba yung kay Annabelle Rama? Yung pelikula. Okay. Actually, hindi ko napanood yon, pero ang balita ko lang, parang manika yata yun, Manika yun. O kasi objection So, may ginagambala siya, ginagambala yung mga tao. Kaya, with the use of an object, it can be considered infestation. Okay? Pero kung ito'y lumilipat-lipat na sa tao, ganyan, it becomes possession, no? Kaya pwedeng ituring na infestation yun. Kaya nga, pinag-iingat din tayo sa mga bagay na pinapasok natin sa bahay.
Kasi minsan, kaya may mga infestation, may mga, lalo yung mga kumokolekta ng mga antique na mga gamit, hindi mo alam yung history nung bagay na yon. Ipapasok mo sa tahanan mo, kaya naapektuhan, no, ang iyong tahanan at pamumuhay. Okay? Baka may mga bati pa? Opo, Father. Galing po kay Angel Melody Fuentes. Father Jeff, thank you for the good laugh today. You really are funny but reliable. Kay Rizel Z, watching from Laguna, it is always fun to listen to your talks, Father Jeff. Avid seminarista niyo po ako at mga kasama ko. Thank you for reminding us always of the enemy's attack strategies. This way, we are aware and we know what to do, praising and thanking God for this opportunity. Charles Jason, watching from Davao del Sur. Meron pa pong mga pagbati galing kay Alicia Castro. So interested po ako about the topic you discussed. Thank you for added learnings. Galing po kay puro letters, puro hindi consonant yung name niya. WGHCXRGHH. Thank you, Father Jeff, at marami po kaming nalaman. God bless you more. Kay Arnie Julian. Very nice, Father Jeff. So informative. Ami Valera. We are so happy to hear you, Father. We need you in our home. How do we reach you, Father? Roselyn de Guzman. Hi, Father Jeff, watching from Singapore. Thank you and God bless. Si Roselyn de Guzman Garcia, watching from Singapore. Thank you and God bless us all. Si Nympha Dizon, watching from Pampanga. Zarina Mortega, watching from Camp Aguinaldo. Wow. Lan Sor. Hi, Father Jeff, watching from Iloilo. Flor de Liza Pastor Pide. Good afternoon, Father Jeff, watching from Katanuan, Quezon. Quezon. Yeah. Okay. Buti na lang, ate. Wala dyan niya. Lucifer watching from hell and I'm angry. Walang ganun, ano? Pwede po ang tatlong tanong na, ano? Okay. Ito, maganda. May mga tanong po rito. Sabi niya rito, Father Jeff from Jennifer Dolom. Is it possible also that people suffering from panic attacks, depression, anxieties are being attacked by evil spirits? Yeah. As I mentioned, it is part of oppression, no? Sa amin pong karanasan, at least sa akin, ano, minsan po baliktad pwede. Kapag ang tao depressed, ako yon pare. No, hindi nyo nakuha. Okay lang. Pag ang tao depressed, kadalasan ito po'y pagkakataon na rin ng demonyo na siya ay atakihin. Okay? Kasi nasa pinakamababang estado siya ng buhay, kaya may mga openings po yon. Pwede rin naman po na meron ng oppression, kaya nagkakaroon ng depression. Okay? Kasi hindi niya kinakaya yung mga nangyayari. Okay? So, it's part of oppression and it's an attack from the evil spirit. Sabi po rito ni JV Creselda Maria, Father, ano po masasabi niyo sa patay na lagi nagpapakita sa panaginip? Isa lang gusto kong gawin mo. Pagdasal mo siya. Maaring ito ay permiso ng Diyos dun sa kaluluwa na yon na magparamdam upang siya ay maipagdasal, no? And as Catholics, we believe in praying for the dead and praying for the souls in purgatory, no? Alam natin 'yan. Kaya dapat ay sa araw-araw kahit banggitin lang natin, no? Yung mga nagro-rosaryo diyan, di ba? For those in purgatory who most need of your mercy, mahalaga po pinagdarasal sila kasi baka humihingi sila ng tulong. Yan naman po ang simbahan natin, di ba? The Triumphant Church, the Militant Church, and the Suffering Church. We pray for them, they pray for us, we pray for each other. Kaya ipagdasal mo sila kasi kaya kanilapitan siguro sa iyong panaginip ay dahil gusto nila ng panalangin. Okay? Pero pag nagpakita na, gaya ng sinabi ko noon, iba na yon. Hindi yan kaluluwa ng patay, kundi ito ay demonyo. Okay? At ito pa, paano po may iwasang infestation? Sabi ni Esther Ragudo Peranil. Kasi po, nakakaranas din po ako ng madalas nawawala ang kahit na ano-anong bagay. Minsan po ay nakikita ko rin, pero minsan naman ay hindi ko na nakikita ang nawawalang bagay. Please help po. Bigyan kita ng isang tip. Saint Anthony, magdasal ka muna. Sa 13, no? Saint Anthony, June 13.
Marami na ako nakausap na nagdasal kay San Antonio at nakikita nila yung mga bagay-bagay. And Saint Anthony is also one of the spiritual warriors, no? Pero pag may mga ganito sa iyong tahanan, mas maganda ay kung saan ka man diocese, tanungin mo kung sino ang exorcist doon, o kahit nga pari na hindi exorcist, they can also pray deliverance prayers in your homes, and then they can bless the home. Tingnan mo rin, baka hindi pa nabe-bless yung bahay ninyo, no? At check nyo rin, baka may mga bagay na nasa loob ng tahanan na hindi dapat nang nandun, like occultism, o occult things, no? Which I will discuss next Wednesday. At ito, exciting ito. Kasi bakit? Ang title natin, Paanong nakapasok na ang demonyo? Sino nagpapasok? Bakit mo pinapasok? At paano mo pinapasok? Kaya abangan nyo po yung susunod na episode natin. Meron pa po ba? Opo, Father, marami talaga pong mga bumabati. Kasama po si Inday Paz Alfonsa. Thank you, Father, from Iloilo. Neri Barameda. God bless you always, Father Jeff. Pride of Diocese of Antipolo. Mama Mary loves you. Maria Rosario Alvera. So inspiring, Father Jeff. We are so blessed. Rodel Baduria. Thank you po, Father Jeff. Watching from Sydney, Australia. God bless you po. Si Charito Ampo Otaza. Watching from Talacogon, Agusan del Sur. Oh, layo Si Crisela Monteron. Magandang hapon, Father. Watching from Lebanon. Feb Almadrigo. Thank you, Father. We learned a lot from you. Esther Ragudo Peranil. Thank you, Father Jeff, for that enlightening talk. Always stay safe and God bless you more. Litho Dina De Vera. Thank you, Father Jeff, watching from Las Piñas. Si Cres Reyes Tomas. Salamat po, Father Jeff, watching from Antipolo. Novi Aliga Madayag. Good PM, Father Jeff, watching from Quiapo. Leia Pahoganoy, watching here, Hong Kong. Si Daisy Dancel. Thank you, Father Jeff, watching from Abu Dhabi. At marami pa pong iba, pero tayo po ay nasa pagtatapos na ng ating programa. Last 1 minute na lang po. Kaya po, hihingin na po namin ang inyong panghuling mensahe at pagbabasbas. Okay. Salamat po sa mga bumate. Salamat din po sa mga nagtanong. It's quite impossible na masagot lahat po ito, no? Pero salamat po sa mga nanood ng last episode at salamat sa mga nanood ngayon. At sana po mapanood niyo pa rin po yung mga susunod na 3 episodes natin dahil sa awa ng Diyos ay may mga matututunan din po kayo at marirealize, no? Kaya po muli, ang Diablo po hindi titigil na tayo atakihin. Sabi ko nga, hanggat tayo nabubuhay, meron pong pakikipagtunggali ang ating espiritu. May spiritual na giyera na nagaganap, no? Pero hindi po ako nandito para takutin kayo. Pero upang lagi po ipangalandakan at sabihin, mas makapangyarihan ng Diyos, mahal ka ng Diyos, huwag ka magduda sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat anak ikaw ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, lagi niya tayong sasamahan. At muli ito si Father Jeff Quintela na nagpapaalala lagi at nagsasabi na si Kristo'y laging kasama, kaya huwag ka sanang mangamba, huwag kang matakot. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat po. To make His message known is our response.